Hello sa inyong lahat, magandang umaga. Bago tayo magsimula sa ating topic ngayong araw, ay nais ko lang pong ipaalala sa inyo na hindi po ako isang professional, ngunit itong mga sinishare ko ay base lamang sa aming mga topic, sa aming mga lesson. So, simulan na natin. So, ang ating topic ngayon ay ABCD format ng layuning pang pagtuturo. So, ang ABCD format ay isang sistematikong paraan upang makagawa tayo ng mga malinaw at tiyak na layunin sa pagtuturo. Kagaya lamang ng mga ginagamit ng mga guro natin sa kanilang layunin or lesson plan na ay isa ang ABCD format na ginamit nila upang isang instrumento or ang ABCD ay kung saan ito yung method na ginamit ng ibang mga guro. Next tayo. So, ang A ay stand for audience. Ito ay tumutukoy sa mga mag-aaral o estudyante na target ng pagtuturo. Halimbawa, ang mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. So, yan po ang example. So, ang audience ay, klaro na, ang audience ay yung mga mag-aaral. So, next tayo, B, stand for behavior. So, ang behavior ay inilarawan nito ang tiyak na aksyon o pag-uugali na inaasahan mula sa mag-aaral matapos ang pagtuturo. So, ang behavior kung example, ang halimbawa dito ay makakapagsalita ng 5 bagong salita sa English. So, ang behavior ay ito yung kung ano yung improvement or ano yung mga kaugalian ng mga bata sa loob ng klase. Okay? C stand for condition o sitwasyon kung saan ang pag-uugali ay inasahang mangyari. So, halimbawa nito sa ilalim ng pangungusap na may mga larawan. So, ang condition ay yung mga inaasahang pag-uugali ng mga mag-aaral. Ang D naman stand for degree, ang antas ng tagumpay o ekspektasyon na inaasahan mula sa mag-aaral. So, ang halimbawa dito ay may 90% na katumpakan na example nga. Ang example ng degree ay yung mga numero, mga antas, mga level. Yun ang example ng degree. So, makikita natin yung halimbawa dito. Halimbawa ng layunin, basahin natin. Ang mga mag-aaral ng ika-4 na baitang ay nakakapagsalita ng 5 bagong salita sa Ingles sa ilalim ng pangungusap na may mga larawan na may 90% na katumpakan. So, makikita natin, dito makikita natin yung makikita natin ang audience. So, alin ba dito ang audience? So, ang audience natin ay yung mag-aaral. Then, mag-aaral ng ika-4 na baitang. So, ang behavior ay, yun nga, napakita ko ganina na ang halimbawa ng behavior ay nakakapagsalita ng 5 bagong salita sa Ingles. At yung yung kondisyon sa ilalim ng pangungusap na may mga larawan. At lastly, yung degree, ito yung sinasabi ko na 90%. Kaya, hindi pa tayo tapos.